So, bumili ka ng Wi-Fi vendo, tapos kinonect mo yan kay PLDT. Itong Piso Wi-Fi vending machine natin will also ask the PLDT DHCP server for an IP address. Hi, this is June from Pinoy Tech Tutorials, and today pag-uusapan natin kung paano gumagana yung ating DHCP server sa ating mga Piso Wi-Fi. Let's go! Umpisa natin do sa PLDT router mo. Okay, so ito yung PLDT router mo. Meron niyang DHCP server. And yung DHCP server niyan ay nasa 192.168.1.1. So, ano ba trabaho ng DHCP server? Ang ginagawa lang nito is nag-handout siya. Nagbibigay siya ng mga IP address. Kunwari sa bahay mo, umuwi ka, i-connect mo siya dito. And then, sasabihin ng cellphone mo, modem, gusto kong mag-internet. Pahingi naman ako ng IP address. Yun lang ang sasabihin niya. Ganun na, nagtuusap yung dalawang yan. And then, si DHCP server, bibigyan niya ng IP address yung cellphone mo. Ay lalagay niya dyan is 192.168.1.2. Okay. Bakit .2? Okay, kasi ginagamit niya yung .1. Ngayon, may dumating ulit. Ito si cellphone na to, kausapin niya ulit yung DHCP server. Okay, so DHCP server, pahingi naman ako ng IP address, gusto ko mag-internet. Okay, so si DHCP server, babato ng IP address. Bibigyan niya yan ng 192.168.1.3. May dumating ulit, dumating naman yung anak mo. Yung cellphone naman ng anak mo, kumonek ulit sa Wi-Fi. DHCP server, gusto ko mag-internet, kailangan ko ng IP address. So, ilalagay niya naman dito 192.168.1.4 kasi gamit na yung .2, gamit na rin .3 at ang available niyang sunod is yung .4. So, ibibigay yan ni DHCP server dito sa cellphone ng anak mo. Okay, so that's how the DHCP server works. Ngayon, so bumili ka ng Wi-Fi vendo, tapos kinonect mo yan kay PLDT. Itong Piso Wi-Fi vending machine natin will also ask the PLDT DHCP server for an IP address. The DHCP server, kailangan ko ng IP address kasi kailangan ko ng access sa internet. Okay, so si DHCP server, bibigyan niya yan ng IP address. Anong sunod na ibibigay ni DHCP server is yung 192.168.1.5. Bibigay ko yan sa'yo, Piso Wi-Fi. Okay, so meron siyang IP address na 192.168.1.5. Okay. Dapat nyo maintindihan na yung Piso Wi-Fi nyo is also a router. Ano bang katangian ng isang router? Ang isang router ay merong sariling DHCP server. Tulad pala ni PLDT, meron din palang DHCP server yung ating Piso Wi-Fi. Yung DHCP server ay meron din yang IP pool. Ano ba yung DHCP server usually ng mga Piso Wi-Fi? So, yung mga DHCP server nila nag-uumpisa sa 10.0.0.1. Okay. So, yan yung DHCP server nila. Yan yung address. Sir, nagkakaproblema ka kasi hindi mo makita yung 10.0.0.1. Okay. And inulit mo na yung pagpa-flash, hindi mo pa rin makita yung portal. Ganito ang gawin mo, sir. So, yung Piso Wi-Fi mo, mayroong yung USB to LAN. Ang gawin mo, wag mo muna yung isaksak sa iyong access point. Ang gawin mo, isaksak mo muna yan sa iyong laptop. Itong USB to LAN mo, isaksak mo muna directly sa laptop mo. USB LAN cable papunta sa laptop mo. And then, itong laptop mo, sasabihin niya, Piso Wi-Fi DHCP server. Gusto ko ng IP address kasi gusto ko mag-internet. And then, si DHCP server ni Piso Wi-Fi will give the laptop an IP address. 10.0.0.2. Okay? So, si DHCP server magbibigay ng IP address sa laptop. And ang laptop ay magkakaroon ng IP address na 10.0.0.2. From there, sir, na-test mo na yung Piso Wi-Fi vending machine mo. Makikita mo na yung portal ng Wi-Fi ng bayan. Plug ko lang konti yung aking circuit board na pang Piso Wi-Fi. So, ito yung aking custom board. Pinoy Tech Tutorials. This is based on the basic wiring diagram ng ating Piso Wi-Fi. Okay? Meron po itong tutorial sa YouTube. Napakadali pong sundan. Papasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta at gumagamit ng Pinoy Tech Tutorial na custom board. Maraming salamat po. Malaking tulong po para sa akin. Thank you, mga boss.